Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na town with evidence. Ako kabibig. Marami ang nakapag-interpret ba? Marami ang nakapag-isip-isip. Marami ang nakapag-nilay-nilay after ng official statement ni VP Sara hinggil sa nangyaring gulo sa KOJC compound. Lalo na nung sinabi ni VP Sara na humihingi siya ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghikayat at pakiusap niya na iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Naway mapatawad si VP Sara. Marami ang nagtataka kung bakit ito ay naisali sa statement ni VP Sara. Yung iba ang nagsasabi, binasura na nga ba ang pagkakaibigan ni VP Sara kay Amy Marcos? Dito na ba nakikita ni VP Sara kung gaano siya ginamit ng pamilyang Marcos? Nako mga kabibig, himay-himayin natin ang mga komento ng ating mga netizen. Hindi na naman natin hawak ang isipan ng mga tao na hindi natin dapat natin kontrolin na hindi friendship pa rin si Senator Amy Marcos at VP Sara. Walang nagbago, walang nangyari. Baka si VP Sara at saka si Senator Amy Marcos, ito yung mag-combine powers para pigilan nila si Bongbong Marcos. Ang tanong, blood is thicker than water or water is thicker than blood? Baka budulin ulit ni Amy Marcos si VP Sara. Sabi ng ilang netizen. Sabi ng iba, hindi na kami maniniwala kay Amy Marcos. Hindi na kami maniniwala na kahit sinong Marcos. Baka nagpapapaepa lang niyang si Amy Marcos kasi malapit ang eleksyon. Re-electionist siya. Natural, kailangan maging playing safe siya. Dapat mamamangga siya sa dalawang ilog. Ay, dalawang ilog ba yun, kabibig? Di ba mga kabibig? So, traidoran ang nangyari ngayon sa politika ng ating bansa. Hindi nyo ba napapansin? Sobrang gulo. Every now and then, ang maririnig mong balita, kung hindi tungkol kay Alice Goo, kung hindi tungkol sa flood project program, kung hindi tungkol sa House of Congress, puro na lang Duterte. 'Di ba? Lahat ng kaguluhan ay kailangan iuugnay nila sa mga Duterte, mga kabibig. Ngayon, sino sa mga politiko ang nagsasabi or naglabas ng kanilang official statement tungkol sa KOJC? Meron ba? Kabibig, si Bato. Si Bato nagsalita. Sino pa? Si Bongo nagsalita. Nagsalita ba si Senator Amy Marcos? Nagsalita, kabibig. Baka na-force siya. Baka sulat-sulat lang, statement lang para ang tawag nila ay magpapapaepa lang si Senator Amy Marcos. Hindi naman ganun, kabibig. Baka naaawa lang si Senator Amy Marcos na nakikita niya na maling-mali ang ginawa ng kapulisan sa KOJC. Kung nakikita niyang maling-mali ang nagawa ng mga kapulisan, hindi ba niya kayang kausapin? Hindi ba niya kayang ipatawag o tawagan ang kanyang kapatid at ipahinto kung anong klaseng pag-aabuso ang ginawa ng kapulisan sa KOJC compound? May nangyaring gulo sa KOJC compound sa Davao. Meron bang isang salita ang Pangulo? Meron bang statement si House Speaker Martin Romualdez? Meron ba silang konting respeto sa mga tao sa Davao? Wala. Wala silang respeto sa KOJC members, wala silang respeto sa Davao City. Kung talagang meron silang respeto, edi sana naglabas sila ng kailang saloobin. Edi sana tinawagan niya si Torre, na ihinto yan, maling-mali yan. O sige, i-execute nyo ang search warrant.
Pero wag naman ninyong i-traumatize ang mga KOJC members. Dapat mahinahon lang. Wag yung lahat ng area kasulok-sulukan, pati imbornal, chinek. Pati kantin, binulaskat, chinek. Pati syurak, show cabinet, chinek. Yan ba ang search warrant? Kalerk. Oh, kumusta na ang mga politikong paepal? Ang mga kongresista? Meron bang nagsalita? Wala. Takot sila. Kasi baka ramdam nila, pag magsalita tayo, tayo ang isusunod na gugurgurin. Tayo ang mawawala ng kapangyarihan. Yan ang problema ngayon. Akala namin ang mga politiko ay para sa mga Pilipino. Akala namin ang pulis ay para protektahan ang mga tao. Hindi pala. Nung nakaupo na ang pamilyang Marcos sa gobyerno, mas masahal pa pala ito sa pamilyang Aquino. Mabuti pa yung pamilyang Aquino. Nakikinig. Di ba mga kabibig? Pero ngayon iba eh. One false move, one action, one reaction, pagurgur ka. Nako, chika-chika daw kabibig na niluluto na talaga ang impeachment ni VP Sara. Mai-impeach si VP Sara daw di umano before sa election, sa 2025 election. Yan ang pasabog daw ng Congress. Oo, kasi na-analyze nila na konti na lang daw ang mga supporters ng mga Duterte. Mas dumadami daw ang sumusuporta sa administrasyon. So kayang-kaya nilang pabagsakin, i-impeach si VP Sara. Well, VP Sara already said na handa na siya kung ano ang mangyari. Kung i-impeach man nila ako, hindi naman siya nangangambisyon. 'Di ba, na forever maging VP siya. Kung i-impeach nila tapos maipapalit, baka ang ipapalit si Martin Romualdez. 'Di ba? So presidente si Bongbong, si Martin Romualdez ang vice presidente. 'Di ba? 2 years si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito na nangyari, no? Ang daming kaguluhan. Akala nyo ba hindi ito makakaapekta sa ating ekonomiya? Naku po. So paano yan kabibig? Goodbye friendship na ba? Sina VP Sara at Amy Marcos. Oo nga kabibig. Si Senator Amy Marcos ay naglabas din ng kanyang statement. Oo. Naglabas din siya tungkol sa sa tawag dito, sa KOJC. Sabi niya dito na kinokondina niya ang nangyari sa KOJC, yung excessive show of force by PNP in its raid on Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City, deployment of 2,000 police personnel, kinokondin niya, this is unwarranted or unjustified. So, hanggang yan lang ba masasabi natin? Isang malaking dungis ito sa pulisyang Pilipino. Hanggang dyan lang ba, Senator Amy Marcos, ang kaya mong ilabas, mga kabibig? Diba? Parang parang sumakay lang siya sa agos para iparamdam sa mga tao na nandito si Amy Marcos, sumusuporta sa inyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. May mga ganon-ganon, kaek-ekan ba? Diba mga kabibig? Ay nako mga kabibig, kawawang Pilipino. Ito pala mga kabibig, ito pala ang rason ni Torre. Ambisyon pala ni Torre na magiging Chief PNP. I-surrender lang daw yung mga akusado, pati na si Pastor, para may maipakita siya sa Malacanang na achievement. Kasi once makuha niya si Pastor Apollo Kibuloy at yung mga akusado, nako, promoted si Torre. Ito na mga kabibig ha, i-share ko ang video para may ebidensya tayo. Baka sabihin yung gawa ko lang ang lebak-lebak na ito. Ito interview ito ni attorney. Go. Dito sa Manjin, sinasayuan yung nanagpil. Na kami doon sa hotel o tinawag niya. Ako na ibibig kami. Lalpak niya. Adi suyo at surrender. Your client suyo, paski dalawa lang o isa lang. O
okay na sa akin muna para may mapakita sa Malacanang. Oh. Achievement. Alam mo naman. I am in a dump if you do, dump if you do, situation ko. Pero ito ang isang, kung makuha ko ito ang pinakamagandang panahon sa akin na magiging chief PNP. Sabi niya sa akin. So, In person. more or less 80% to 90% yun ang pagkasabi niya. In person. Of course, oo. So, ang sabi ko naman, as a lawyer, I hope you know that, ano lang naman namin yun. I was trying to talk to him because ano ba yung mindset niya. Kasi ayoko na masisira yung dignidad ng UGC, masisira yung mga establishments niya dahil sa problema ito. So I try to reach out to him. Ayun na nga, iba pala yung mindset talaga niya. So, kung gano'n na ang mindset niya, okay, sinabihan ko sa kanya, I can require my clients to surrender. Who am I? I'm just a glorified agent. I'm a lawyer. And the rules, I am mandated to protect their rights. It's not within our description of job responsibility to require clients to surrender. Hindi naman aming decision po yun ng aming activity. Sir, with what's going on right now, Davao City Mayor Sebastian Basilotete said that Police Brigadier General Torre is engaging in partisan political activity. Do you share the same thought? Yes. Kaya, yun pala ang rason, Kabibig, na kailangan makabingwit si Torre ng either isa or dalawa sa mga akusado para tataas ang ranggo. Sabi na Atty. Torion, galing sa bibig ni Atty. Torion ang istorya na ito. So, political lang talaga to. Diba? Ang may pangarap si Torre na maging PNP chief, si Torion naman gusto niyang protektahan ang kanyang mga kliyente. Kahit isa lang daw, mag-surrender para maging PNP chief si Torre. Grabe naman yung klaseng, yung klaseng kadramahan ninyo. Grabe. Na-shock ako, Kabibig. So, mga Kabibig, ano ang iyong komento sa ating mga libak-libak today? Totoo nga bang ibinasura na ni VP Sara ang pagkakaibigan niya kay Amy Marcos? Nasali ba si Senator Amy Marcos sa galit ni VP Sara, sa hinagpis ni VP Sara kay Bongbong Marcos? Take note ha, hindi yan na-mention nga President Bongbong Marcos, kundi Bongbong Marcos Jr. So it means hindi na niya nakita na presidente ito si Bongbong Marcos. Parang nag-withdraw talaga siya sa kanyang suporta. Parang I withdraw my support to Bongbong Marcos. On the other way around, goodbye Marcos, never again. Ay, yan ba ang ibig sabihin ni VP Sara Duterte? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest lebak-lebak for today. And shout out sa ating mga OFW dyan. Kumusta na? Lalo na ang ating mga OFW na parating updated sila sa kung ano ang nangyari sa Pinas. Lalo na sa KOJC compound na nagkaroon na ng malaking rally ngayon. Parang simula ng people power. Naku, grabe. Ikaw, di ba nanood ka sa live sa SMNI? Sinisigaw nila BBM Bangag, BBM resign, tapos Duterte, yung mga ganun ba? Torre, Bangag, something ganun, mga sinasabi nila. So kayo mga kabibig, ano ang kahihinatnan sa pangyayari ngayon sa KOJC compound? Ito kaya ang mag-spark ng, or it will start ng isang malaking people power? Naku. Hindi ba nila naisip to na Bongbong Marcos? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.